Ano nga ba? Ano ba ang endometriosis? Okay, mayroon po tayong picture na naihanda dyan. Siguro, yung unang tatlo direct, ipapakita natin, mabilisan ko ipapaliwanag lang. Tinatalakay po natin ito dahil buwan ng Marso ay buwan ng pangkababaihan. Pero hindi po ko totoo yan. Buong 12 buwan ay buwan ng Very good! Tama! Tama! Very good! Ayan. Mas ano lang kami, mas aware lang kami na panahon po ninyo yan. Kasi Pebrero, panahon nyo na eh. Marso, panahon nyo pa rin. Ngayon, ang awareness na to, napakahalaga. Sa slide number 2 direct, ipakita nga natin to. Ang dami kasi, Miss Cheryl, na misinformation. Ayan, no, nakikita natin sa picture number 2. Tungkol sa endometriosis, sabi ng iba, arte mo lang yan. Wala, hindi naman totoo yan. So, it is very important na ma-realize natin na yung nararamdaman ng isang babae kapag ganyang may problema siya, severe yung sa iba. Severe talaga. At bakit severe? Ito po yung picture number 2. Ito yung sagot sa katanungan ni Miss Cheryl. Ang regla or menstruation, direct pakilagay ang picture number 3, dapat palabas yan pababa sa vaginal area. Depende sa cycle ng babae. Ayan. 26, 28, 29, 30. May nagte-31, 32 pa eh. Pero may pagkakataon, imbis na lumabas ang menstruation pababa, nagba-backflow at lumalabas doon sa fallopian tube. Kaya naiipon yung mens na dugo sa ovaryo, sa fallopian tube, sa bituka, minsan sa atay pa, sa kidney pa. Kung saan siya tumapak, ang sakit-sakit nun. Oo. Kasi foreign body yung dugong yun eh. Okay, kung doon pumunta, Doc, what happens to that blood? It Nandun stays lang? there. Oo. It becomes one of the cysts. Ang tawag nga nila doon, chocolate cyst. Kasi kulay dark brown. Yung ba yung, meron akong kaibigan. May gusto siyang surgery. So, kailangan ng clearance. Sige, sabihin ko na, hindi naman sasabihin yung pangalan. Gusto niya magpa-lipo. So, Okay. kailangan ng clearance. Aha. Akalain mo, dun lang niya nalaman na yung endometriosis, napakalaki na nung Cyst. Nung cyst na yun. Na dugo na naipon. Oo, parang 1 kilo yata or 2 kilo ng ganun Na ba yun? akala niya taba lang. Oo. Yes, kasi every time, Lumiit tuloy. every time Pinatay mag-mens ka pababa, pabalik ng pabalik. So, naiipon yun eh. Okay. Okay, ano nangyayari? May nangyayari ba dun sa hormones ng isang babae kapag may endometriosis at kapag mataas yung estrogen ng babae, ano rin ang epekto sa kanyang katawan? Ang hormonal imbalances can cause a lot of pain sa isang babae, no? Pwedeng napakataas, pwedeng napakababa. Dahil hanggang ngayon, hindi malaman kung anong kadahilanan talaga ng endometriosis. So, swertihan na lang o kamalasan mo pag tinamaan ka. Oo. So, ano naman po yung estrogen, anong epekto nito? Tumataas ba to itong estrogen pag may endometriosis? Yes, supposedly, ang estrogen, yun ang nagsisignal sa isang batang puberty na papasok ka na sa pagkadalaga. So, tumataas ang estrogen mo. And that will signal na magme-menstruation ka. So, during the menstrual period, syempre medyo mataas yung level ng estrogen mo. Ngayon, kapag nagbuntis ang babae, bumababa na yon. Alright. Kaya ang pagbubuntis, isa sa posibleng tulong sa mga babaeng may ganong kondisyon. Okay. Tapos, ang progesterone, Mababa yon. bababa. At that moment. Pag oo. pag may mayroon. endometriosis. Exactly. Bakit bumababa? Ito. Controlled ng katawan yon. Meron tayong mga control galing sa ating utak. Mula sa hypothalamus hanggang pituitary, kinokontrol niya ang ovaryo sa paglalabas. Kaya lang, yun nga, sabi natin, minsan walang control.